Magkahawak kamay na pumasok ng lobby ng Sunrise Hotel, isang prestihiyosong luxury hotel resort sa Albay. Nakasuot ng dilaw na halter maxi dress si Emily habang naka-cargo shorts at abuhing cotton shirt si Neb. So tropical, komento ni Emily habang papalapit sa reception area. You bet, tugon naman ni Neb sa kanyang tabi. Good morning, nakangating bati ng receptionist. Welcome to Sunrise Hotel. May I know if you have any reservations, ma'am, sir? Emily Viero, sagot ni Neb, banggit sa pangalan nito. Napalingon naman si Emily nang may lumapit sa kanyang isang staff ng hotel. Naka-Hawaiian print polo ito. May dala tong isang tray na may lamang fresh juice. Fresh juice, madam? Pag-aalok ng staff. Napangiti si Emily sabay kuha ng isang baso. Salamat, sabi naman niya. Lumapit naman ang lalaki kay Neb at inalok ang isa pang baso. Wow! Ani Neb, ngunit hindi kinuha ang juice. Thank you, but no. Mamaya na lang siguro. Masarap, sweetheart. Saad niya habang humihigop. Refreshing. Nilingon siya ng kanyang asawa. Nakikita ko nga, mauubos mo na eh. Nakaangat naman ang kilay niyang sinilip ang baso. Papaubos na nga ang laman noon. Napatawa siya. Sorry, she said lightly. Nilapag ang baso sa ibabaw ng reception area, ngunit natabig siya ni Neb. Natumba ang baso sabay tapo ng natitirang juice. Hey, careful! You're wetting the table, sweetheart. Saad nito sabay kuha sa panyo nito mula sa bulsa at mabilis na iniaangat muli ang baso. Pinunasan nito ang nabasang mesa. Oh, that's okay, Mr. Vero. Ang staff na pong bahala. Tila napahiya namang biglang sabi ng receptionist. I'm so sorry, sabi naman ni Emily. It's alright, ma'am. Nakakaintindi namang sagot ng babae at muling lumingon kay Neb. Here is your key card, sir, anang receptionist. Enjoy your stay. Manny, please take them to their room. Lumapit na ang bellboy na tinawag nitong Manny. Samahan ko na po kayo. Kinuha ng bellboy ang ilang bagahe nila at sabay-sabay na silang lumula ng elevator. Sa 6th floor ang suite nila. I'm sorry about the juice. Ani Neb nang umaakit na sila. Ano ka ba? Ako nga tong nakatapon eh. Neb chuckled, sabay akbay sa kanya. Tsaka hinalika ng kanyang sentido. Niyakap naman niya sa bewang si Neb. Nagtataka talaga ako sa biglaang bakasyon na to. Anong meron? Aniya. Noon naman tumigil ang elevator. Nasa 6th floor na sila. Sir, madam? Ani Manny. At pinauna silang lumabas ng elevator. I miss you. That's it, sagot ni Neb. Kunway umismid siya. Miss me daw. Lagi mo nga akong inaaway eh. Of course not. Salo naman kaagad ni Neb sabay higpit ng yakap sa kanya. I always wanted to do this with you. Besides, hindi man naman talaga tayo nagkaroon ng honeymoon, right? I think this is the best time. Napabuntong hininga siya. Nakarating na sila sa harap ng suite nila. Kumalas naman si Neb sa kanya at kinausap ang bellman. Thank you, ani Neb at binigyan ito ng tip. Kami nang bahalang magpasok ng mga gamit. Salamat po, sir. Tugon naman ng lalaki at tumalikod na. Nang mabuksan nila ang suite, inisa-isa ni Neb ang mga gamit nila. Siya na may manghang-mangha sa ganda ng kwarto. Spacious ang silid. Nagahalo ang kulay kayumanggi at puti sa mga muebles. Ngunit ang king-size bed, purong puti. Nakaharap naman ang kama sa malaking bintana. Nilapitan niyo ni Emily at binuksan. Wow! Puno ng paghangang sambit ni Emily. Kitang-kita ang buong isla mula sa kanyang kinatatayuan. Pinili ko talaga ang suite na to dahil sa view. Saad ni Neb. Like it? Very. Tanging niyang naisagot, saka pumikit at lumanghap ng sariwang hangin. Naginhawaan ang kanyang pakiramdam. Sweetheart, tatawagan ko lang si Rio. Ani Neb na nagpalingon sa kanya. Kararating lang natin, Neb. Sita niya sa asawa. Ang usapan nila nang yayain siya nitong magbakasyon na hindi naman niya inasahan o hinihiling ay walang trabaho. Silang dalawa lamang. Ito ay upang lubusing mapag-usapan ang totoong estado ng kanilang pagsasama. Dahil aminin man nila o hindi, sadyang nag-iba ang pakikitungo nila sa isa't isa magmula nang bumalik si Neb. Mabilis lang to, promise. Pagpapumilit nito at saka hamakbang palapit sa kanya. Pero ang usapan natin, agap. Alam ko, sweetheart. Alam ko. This just can't wait. I cannot wait either.
Naibulalas niya dahil sa namumuong inis. Huli na upang bawiin ni Emily ang nasabi. She just realized what she meant. Kaya unti-unting bumukas ang ngiti sa kanyang asawa. Can't wait for what, huh? My wife? Nakangisi nitong tanong habang lalong lumalapit sa kanya. Can't wait for this? Inawakan nito ang kanyang leeg at walang kaabog-abog siyang hinalikan. At dagliri naman niyang tinugon na kasing rubdob ng halik. Dumaloy kaagad ang kakaibang init, ngunit kay nais-nais na init kay Emily. Sa paghawak pa lang ni Neb sa kanya, tila ningas na iyon sa kanya. She always loved when Neb kisses her. Kusa nang umangat ang kanyang kamay at tinawakan ang buhok ni Neb, brushing his hair softly yet tagging him closer. Kasabay noon ang lalong pagbuka ng kanyang bibig upang lalo pa niyang namnamin ang tila nakakaliyong sensasyon hatid ng halik na yon. He tilted her head slight as he grabbed her waist, rubbing it hotly and with aggression. He was kissing her like an addict, at tila nahahawa siya sa binibigay nitong kakaibang kagustuhan. She felt her knees weaken, kaya niyakap niyang kanyang asawa. I have to make a call, sweetheart? Bulong ni Neb sa hirap na tinig. His hot, steamy breath was brushing all over her face. Hindi niya pinansin ang sinabi nito, bagkus lalo itong dinikitan at siniil ang halik. Napailing ito. Sweetheart, wait! Pigil ni Neb sa kanya. Hinawakan nitong muli ang kanyang leeg. Bahagyang nilayo ang kanyang mukha dito, ngunit ang isang kamay nito'y nakayaka pa rin sa kanya. Importante to. Kailangan kong makausap si Rio? Mas importante pa sa akin? Himig pagtatampo niyang tanong. No, pero gagawin ko pa rin. Sagot nito sabay bitaw sa kanya. He reached her face and gently kissed her cheek. I'll be quick. Bakit ba lalabas ka pa? Pwede naman dito. Naghihimutok niyang tanong nang nagmamadaritong lalabas ng kwarto. Nilingon siya nito at saka ngumiti. Mabilis lang talaga. Promise, I love you. Sweetheart, so much. Don't get mad. Babalik ako kaagad. Neb! Naputol pa ang iba niyang sasabihin dahil nakalabas na ito ng kwarto at iniwan siyang naiirita. Malakas siyang napasinghal at panay ang iling na naupo sa kanya. Napakaganda kung tutuusin ng kinaroroonan nila at iyon ang bakasyon nilang mag-asawa. Official honeymoon ika nga matapos ang halos 2 taon ng pagiging mag-asawa. Ngunit naroroong naiisingit pa ni Neb ang trabaho nito. Pabagsak siyang nahiga sa kama, then she groaned in frustration. Nakakainis ka talaga, Neil Benedict Viero. Natigil lang ang kanyang pagtatantrums nang marinig niya ang pagtunog ng cellphone niya. Nilingon niya ang kinalalagyan ng tote bag, ngunit nanatili siyang nakahiga. Nasa isip niya ang tanong kung sino nga ba ang tumatawag sa kanya. Alam ng kanyang pamilya na kasama niya si Neb sa isang bakasyon. Ganon din naman si Naya, pati na rin ang mga office mates niya. Ngunit sa huli, pinili pa rin niyang bumangon upang sagutin ang tawag. Patamad siyang lumapit, kinuha ang cellphone sa bag niya. Nang silipin niya kung sinong tumatawag, nagtaka siya. Hindi registered sa phone book niya ang numero. Hello? Mrs. Viero? Napaangat ng ulo si Emily. Nang marinig ang tinig ni Inspector Galvez. Inspector? Paniniguro niya. Bakit iba ang gamit niyong number? Pasensya na po ma'am. Nasa protocol po na every 3 months nagpapalit kami ng numero. Napakunot ang noon ni Emily sa narinig. Palibhasa, walang nalalaman sa NBI kaya na-fascinate siya na may ganon palang rule sa tanggapan. Pero bakit? Tanong naman na mapagduda niyang isip. Ngunit kaagad din niyang sinintabi ang isiping iyon. Ganon ba? So, napatawag ka? Sabi na lang niya. May detalye ako kung sino mga babae sa video. Tama kayo. Sila din ang mga babaeng nakita ninyo sa ospital. Pwede ba tayo magkita, Mrs. Viero? Ani Galvez. Binalot na matinding pagkabalisa si Emily. Importante ang impormasyong hawak ni Galvez. Ngunit nasa bakasyon siya kasama ng kanyang asawa. Wala ako sa Maynila, Inspector. Nasa bakasyon ako kasama ng asawa ko. Can you wait until I get back? Nasaan ka ngayon, Mrs. Viero? Buo ang tinig ni Galvez. Bumuka ang bibig ni Emily upang tumugon, ngunit tila may pumigil sa kanya. Bigla siyang nagdalawang isip na sagutin ang tanong ng inspector. Personal na lakad ang nais itong pakialaman.
Mrs. Viero, kailangan malaman ko kung nasan kayo. Nasa tinig ng kausap niya ang diin na lalo niyang pinagtakhan. Sa tingin ko, hindi na kailangan. Diyan na lang tayo mag-usap sa Manila pagbalik ko. I'm sorry, Inspector, but I have to go. Pagkasabi noon, di na hinayaan ni Emily na may masabi pa si Galvez, kaya inoff niya ng kanyang cellphone. Tsaka malakas na nagbuntong hininga upang kahit paano mawala ang kabang kanyang biglang naramdaman. Rio, do you have visuals? Kitchen in particular. Anineb nang makarating sa gilid ng hotel. Wala siyang hawak na cellphone. Ang gamit niya ay ang earplug na nasa kanyang kanang tenga. Madalas yon nakakabit sa kanya dahil mas doon sila nag-uusap ni Rio. Of course we have. Mabilis na tugon ni Rio. Kitchen is clear. Same as the south and the north wing of the resort. Why? May kasama ka? Umalis na si Brian. Why do you have? Pag-uusisa niya. Hello, Neb. Hindi tinig ni Rio ang narinig niya, kundi isang pamilyar na tinig. Nagulat at nagtaka siya. Weirdo? Paniniguro niya. It's Nitos. Stop calling me weirdo, cause I'm not. Matalino ko, pero hindi weird. Tugon naman ito. Si Nitos Villamor, ang technical expert ng New Society. A genius in information technology and programming. Isang hacker dahil sa kanyang virtual persona na The Taker. Isang mass accident ang idinulot ng subukang i-hack ni Nikos bilang si The Taker ang public transport sa Metro Manila. Pinasok ito ang database ng traffic system ng buong syudad. Sinira lahat ng signal ng mga traffic lights. Pati na ang website ng PNP at NBI na gawa nitong guluhin. Nasa New Society pa noon si Nitos. Isa yon sa misyon na ginawa ng organization upang madistract ang otoridad at ang publiko at di na mapansin ang nauubos na pondo ng gobyerno. Mariin ang pagtanggi ni Nitos at ang buong operative kasama na si Neb sa assignment na yon, ngunit mapilit ang command nila. Isa rin yon sa naging dahilan nila upang talikuran ang kanilang post sa New Society. Akala ko freelancer ka na, aniya. Nang kumalas kasi sila sa society, nagpasya na rin si Nitos na magsarili at hindi na sila samahan sa pagtupad sa misyon nila tungkol sa brainchild. Malaya na raw ito kaya't magagawa na nito ang matagal ng pangarap, ang simulan ang virtual company nito na The Network. Oo naman, kliyente ko si Rio, sagot ni Nitos sa kanya. Napatango si Neb sabay tawa. Really? Client mo na pala kami ngayon. That's life, Agent Fierro. Nagyayabang pang sabi ni Nitos. Lalo siyang napatawa sabay iling. Hindi niya mapaniwalaan ang sinabi nito. Naroon si Nitos bilang ex-team. Sige na, weirdo. Do your job as we are your client. Pwede niyo bang tingnan kung paano ginawa ang juice na binigay sa amin sa lobby kanina? Balik seryoso niyang sabi sa mga ito. Bakit? Si Rio. Something's wrong? Wala naman. I just need to make sure. Hindi ako uminom pero si Emily, oo. Na-check niyo na? Aniya. It's clear. Si Nitos ang sumagot. Sa kitchen ginawa ang juice. It's purely fruit juice. Sigurado ka. Narinig niya ang pag-ungol ni Nitos. Dude, Neb. Pinanood ko ngayon ang paggawa ng juice na sinasabi mo. Kinakatasan nila ang mga prutas ahead at yun ang ginagamit nila as puree. Wait, Neb. Wala kami makitang point sa pinagawa mo sa amin. Kailangan lang natin makasiguro. Panoorin mo ulit. May residue din ako ng juice sa panyo ko. I need someone to pick it up. Utos niya. Neb, si Rio. Nanahimik siya. Walang suspicious signal. You're clear. Pero babantayin pa rin namin kayo. Don't worry. Magpapadala ako ng tao para kunin ang item mo at ma-check. Relax. You're good. Whoa. Neb, wait. Sabad ni Nitos. Alam niyang abala to sa pagtatype sa wonder keyboard nito. Ano? Your dear wife just talked to someone 3 minutes ago. Anito. Sino? Sandali. Ani Nitos. The number is not registered in your wife's phone pero na-record kong usapan. Listen. Nanatili siyang nakatayo at pinakinggan ang pakikipag-usap ni Emily. At ganoon na lamang ang pag-akit ng adrenaline niya nang malamang si Inspector Galvez ang kausap ni Emily. Nasa San Andres si Galvez. Nailak na ni Nitos ang signal niya. We can track him now? Ani Rio nang matapos nila ang recorded phone call. Nagingit-ngit siya sa galit. Sabi ko sa inyo, magaling ako eh. Sabad naman ni Nitos. Damn it! Kailangan natin siyang unahan? Nag-aapura na naman siya.
Kami nang bahala, wala pa naman siyang nasasabi kay Ellie. I will talk to him myself, ani Rio. Kahit paano ay napalagay ang loob niya. Good, I've had to hang up. Inihintay ako ni Ellie, saan niya? Alright, I'll put you on standby. Nitos? Sagot ni Rio. Sandali, agap niya. Ang standby ay ang pananatilihing bukas ang receiver sa earpiece niya. Ibig sabihin lahat ng galaw at sasabihin nila ni Emily ay maririnig at malalaman ng dalawa. This vacation is also our honeymoon. May pagkailang at pag-aalangan niyang sabi. Wala naman siyang magagawa dahil buong gabi naman siyang mababalisa, lalo na kung kasama niya si Emily. Ho ho ho! Ani nito ay sabay malakas na tawa. You are freaking me out. Napaismid siya. Hindi ko ideya ang bakasyon na to. Seriyong sisihin mo at saka Nitos. Asawa ko ang asawa ko. Anong gagawin namin? Magtititigan? Cut me off and don't dare. Fine, fine. Ani Nitos na panay pa rin ang tawa. Activated naman ang tracker mo. Just give us a shout. Or a call if anything happens. Ulit sa mission. I'm not talking about shut up, Nitos. Putol niya at saka pinindot ng earpiece sabay tanggal nun sa kanyang tenga. Nang sumapit ang gabi, nagpa siyang umattend ng reggae party sina Emily. Buwan-buwan daw nag-organize ng party ang naturang resort. At nataon nga na reggae sa buwan na yon. Ayaw pa sanang sumama ni Neb dahil pagod daw ito at gusto na lang magpahinga. Pumayag silang di na ito sumama, ngunit nang malaman nitong tutuloy siya, kahit mag-isa hindi ito pumayag. Wala na tong nagawa kundi ang samahan siya. Nakasuot ng floral na shirt dress si Emily. Nasa ilalim ang kanyang pulang bikini, habang si Neb simple lang na puting t-shirt at asul na board short. At nang makarating sila sa venue, marami ng tao. Nasa mataas na stage ang isang banda at tumutugtog ng reggae song. This is fun, sweetheart, nasisiyang sabi ni Emily. Sumiksik sila ni Neb sa gitna ng nagkakasiyahang tao. Nauna siya kay Neb habang ito'y nasa likod, hawak-hawak ang kamay niya. Nang sa tingin nila sapat na ang lapit niya sa nagtatanghal, pumesto na sila. Sinabayan ni Emily ng pagyugyog ang upbeat na tugtog. She's relaxed in a way. Sweetheart! Malakas sa tawag sa kanya ni Neb kahit na nasa likuran lamang niya ito. Nakakapit to sa kanyang bewang at tinatap sa kanyang tenga ang bibig nito. Bahagya niyang pinilig ang kanyang ulo. Muling nagsalita si Neb sa may kanang tenga. Sure ka bang okay lang to sa pacemaker mo? Wala ka bang nararamdamang vibration? Masyadong malakas. Napangiti siya. Tumingin siya sa asawa niya. Okay lang. Alanganin tong tumingin sa kanya, halatang hindi kumbinsido. Kaya inabot niya ang mukha nito at kinintilan to ng isang halik. Mabilis lamang yon, ngunit sapat na upang makaramdam siya ng kakaibang init. Nagpatuloy ang masayang tugtugan at lalo nag-enjoy si Emily. She danced more. Hindi siya fan ng naturang genre, ngunit dahil sa galing ng banda at dala na rin ng atmosphere at tila nakahay na rin siya. She felt more aggressive and more driven. Tila napakataas ng adrenaline niya. Sa nagsisiksikang audience, dumaan na isang lalaking may dalang isang tray na may lamang mga jigger. Nakaangat yon marahil upang makita ng gustong tumikim. Walang sabi-sabi, kumuha si Emily at tinangkang inumin. Ellie! Nahuli si Neb sa pagpigil sa kanya dahil nainom niya na ang laman ng jigger. Apologetic siyang tumingin dito, ngunit nakangiti. Umiling ito, tanda ng pagkastigo sa kanya. Umangat ang balikat niya. What can I do? I want to have fun. Pwede naman pero hindi kailangan yon. Alam mong bawal sa'yo. Seryoso nitong sagot. Sorry. Aniya nang walang tinig, ngunit tila naglalambing ang tingin. Muling umiling si Neb. Tumawa siya, tinawakan ng kamay nito. Tuluyan na siyang humarap sa kanyang asawa. Muli niyang inilagay ang mga kamay nito sa kanyang bewang at dahil masikip, magkadikit ang kanilang mga katuwan. Sinabayan niya ang pagsayaw ng lahat. Neb was a little stiff. Niyakap niya ito. Come on, sweetheart, dance! Bulong niya sa punong tenga nito. Naramdaman niya ang marahas itong paghinga. She knew he was affected. Napangiti siyang lalo. She charmed her husband. You're turning me on, sweetheart, in the middle of this crowd. Ganting bulong ni Neb. Nagwapa nitong enable ang kanyang tenga. Nakaramdam ng kaaya-ayang kiliti si Emily. Nagsigawan ng mga tao at napalingon sila ni Neb. Tapos na palang tugtog. Nagpalakpakan ng lahat.
Muli siyang tumalikod kay Neb at nanatili naman si Neb na yakap siya. Let there be light! Sigaw ng bokalista ng banda sabay angat ng kamay. Kasunod nun sa pagbulusok ng fireworks sa kalangitan. Lalong lumakas ang sigawan ng mga tao. Pati siya napasigaw din. Whoo! Sigaw niya, waiting to release her excitement. Nagliwanag ang buong isla. Makukulay at makikinang ang maliliit na ilaw sa itaas. Parang nililipad sa alapaap si Emily. She felt she wanted to burst anytime. Kasabay ng fireworks, tumugtog ang isang reggae remix. Muling nagsayawan ang lahat. Sumunod si Emily. Look, sweetheart. Ani Emily, sabay lingon sa asawa. Ang ganda nun, no? Yeah, narinig niyang sabi nito. Ngunit wala naman sa itaas ang tingin nito. Malayo ang tinginan nito na tila may iniispatan. Kumunot ang noo niya. Anong tinitingnan mo? Lumingon si Neb. Tara, ano? Aniya at hinila siya ni Neb palabas ng kumpulan ng mga tao. Gustuhin man niyang magpumiglas ngunit masyado mahigpit ang hawak ni Neb sa kanya. Ano ba? Galit niyang sabi sabay piglas. Nabitawan siya ni Neb. Wala na sila sa karamihan ng tao. Kung gusto mo nang bumalik sa suite, bumalik kang mag-isa. Bahagyang natigilan si Neb saka nagbuntong hininga. Pagod na talaga ako, sweetheart. Please, bumalik na tayo sa hotel. Umismid si Emily. Wow, ikaw tong nagplano ng bakasyon / honeymoon na to. At ngayon daig mo pa ako kung mag-inarte? Hindi naman sa ganon. Ilang araw pa naman tayo dito eh. We can do it tomorrow. Magpahinga lang tayo ngayong gabi. Ngunit umismid lang siya muli na tila walang balak makinig kay Neb. No, kung gusto mo magpahinga, you do it alone. I'm going to stay here and have fun. Nakita niyang tila nanigas ang muscles ni Neb sa gilid ng mukha. Alam niyang pikon na rin ito. Wala naman tong sinabi at mula sa suot nitong shorts, kinuha ang cellphone at tila nagawa pang mag-text. Ano yan? Seryo na naman. Nariitan siyang sita. Bakit kasi hindi na lang siyang sinama mo dito? Total siya naman lagi ang iniintindi mo. Hindi siya sinagot nito. Hindi siya tiningnan dahil busy ito sa kakatipa sa cellphone. Tuluyan na siyang napikon kaya humakbang siya palapit at inagaw ang cellphone mula kay Neb. Tsaka inis na inihagis sa malayo. Palibhasa, gabi na at may kadiliman na, hindi niya alam kung saan napunta ang cellphone. What the hell? Gulantang nabulalas ni Neb. Akmang hahabulin yun ni Neb, ngunit tila tuliro ito kung hahanapin o sisitahin siya. Kitang-kita niya ang pamumula ng mukha nito. Bumalik ka na sa hotel. Lock the door and don't dare go out. Hintayin mo ako makabalik. Mag-uusap tayo? Alam ni Emily na lumampas siya sa nararapat. Ginalit niya na si Neb. Kahit naman siya ay bigla ring nanibago sa sarili. Simula na magising siya mula sa kanyang power nap kaninang hapon, parang napakagaan ang pakiramdam niya. Magaan na tila lumilipad siya. Kahit nangyayain siyang kumain ni Neb na kumain, tumanggi siya. She never skipped her meal. Bawal yun sa kondisyon niya, ngunit wala siyang gana. Tila hindi siya nagugutom at tanging ang gusto niya ay gumalaw ng gumalaw. Gusto mo ba talaga ang bakasyon na to, Neb? Mula sa kung saan ay naitanong niya. Nagitil ang akmang paglayo sa kanya ng asawa niya. Mulitong lumingon sa kanya. Kilala mo ko. I never prefer places being with you. Wala akong pakialam kung dito o sa China, Middle East, kahit anong bansa o kahit sang banyo, kusina o ilaman ng lupa, wala akong pakialam. Even if it's a vacation or not, hindi importante sa akin kung anong gusto ko. Kung gusto ko o ayaw ko, ang importante kasama kita. Sandali itong tumigil. Now bumalik ka sa hotel, wash your face and wait for me. Hahanapin ko lang ang cellphone ko na tinapon mo. Samahan na lang kita. Bawas na ang galit niyang sabi. Tumagos lahat ng mga salita ni Neb sa kanya. Ayaw niyang sabayan ang galit nito. Sa katunayan, hindi niya kaya ang galit ng kanyang asawa. Nagbuga ito ng hangin, saka nilamukos ang sariling mukha. Hindi na, ako na lang. Please sweetheart, bumalik ka na sa hotel. Tuluyan nang bumigay ang loob ni Emily na makitang halos papasuko na ring hitsura ni Neb. Alam niyang galit po ito sa kanya, ngunit dahil ayaw din itong tuluyang mainis at mauwi na saktan siya, nakiusap pa ito. Ano pa bang magagawa niya kundi ang sumunod dito? Okay, aniya sa maliit na tinig at tinalikuran na siya ni Neb. Lakad takbo ito hanggang sa mawala sa dilim.